Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ika-22 bahagi. Should we extend our honeymoon for 2 weeks? Pumikit ako at saka nagtalukbong. Tumalikod ako sa kanya at saka yumakap sa unan. I feel so weak. Nilaspag ako ng bisit kong asawa. Sinabi ko lang naman na gusto ko yung maranasan pero hindi ko alam na mas lalo pa siyang magigigil sa akin. Gusto ko syempre. Gusto ko na ganoon siya. Pero hindi ko lubusang naiisip na lulumpuhin niya ako at ang keps ko. Nakakaloka talaga. Ang maging talong niya ay galit na galit. I'll just sleep. Please, honey. I need to take a good rest. I don't have energy left. Narinig ko ang pagtawa niya at ang pagyakap niya sa akin mula sa likuran. Nakatagilid ako ng higa at ganoon din siya. Pero ang kamay na nasa tiyan ko ay agad na gumapang sa dibdib ko na natatabunan lang ng comforter. Hindi ako pinagpahinga ng loko. Gutom na gutom talaga yung asawa ko. Hindi na ako nakapaghapunan dahil sa walang sawang pag-angkin at matapos ay talagang nakatulog na ako. It's now 10 in the morning but I am still sleepy. My legs hurt and I can still feel his cock in mine. Kapag naaalala ko ang ginawa namin ay kaagad kumikilibot-kibot ang akin. Sobrang sarap pero nakakalumpo. You need to eat, honey. Susubuan na lang kita. Hindi pwedeng malipasan ka ng gutom. Hinalik-halikan naman niya yung buhok ko, maging ang aking batok na nakapagkiliti sa akin. Fine, sagot ko pero nakapikit pa rin. Kumakalam na rin talaga yung sikmura ko pero gusto ko pa rin mahiga na lamang. I heard him giggled as he pulled the comforter. Hero, saway ko sa kanya natatawa-tawa naman sa akin. Sinubuan niya nga ako at matapos ay saka ko hinayaang makatulog muli. Pagkagising ko, bandang 7:00 na ng gabi, medyo umayos na ang aking pakiramdam. Yaya niya ako sa pool sa gilid ng villa namin. Pinaupo niya ako sa may sun lounger na naroon. Kitang-kita ko kung gaano kaganda ang kulay ng pool sa ilalim at maging ang mga tanim sa palibot ng pader. I can even hear the sea waves. Ang sarap pa ng hangin, napaka-presko. I hugged my body as he sits on my back and hugged me. He got extra clingy and sweet. Napangiti ako at saka sumandal sa dibdib niya. I suddenly felt the warmth of his hug. Now, I feel like I am home when I am in the arms of this one, my honey. Even if I can see him, I know he is smiling right now. Bakit kaya ganito kapag kasal na? Pakiramdam ko ay sobrang safe ko na sa mga kamay niya at ang mga worries ko. Kahit napakarami kong tanong ay nakakalimutan ko kapag kasama siya. Maybe because I married the right guy. The right guy that would truly love and take care of me. After our honeymoon, I will tell you everything. Everything, baby. Starting from the day I knew you. We're about to marry him. Including those days that I got crazy, that I'm losing hope. Up to the moment we got married. For now, all you must think is that this is where we are now. We are now going to live together for the rest of our lives. Umikot ako at saka lumuhod sa pagitan ng mga hita niya. I placed my hands on his shoulders as my lips slightly quiver. Until now, I cannot imagine that I am a married woman. It feels so overwhelming. So does that mean we can do all the sexual fantasies that I have and enjoy each other's bodies? We can make love. We can fuck whenever we wanted because we will never be living for the rest of our lives. Am I right? He bit her lips as he stares at me, smiling. Hinawakan niya ang bewang ko at saka hinaplos ang aking balat doon. Maloko na naman niyang itinaas baba ang kanyang kilay. Ang paborito niyang ekspresyon. That is why. Naglalakbay ang mga kamay niya sa loob ng aking nightgown. At saka naaabot ang aking underwear. You need to exercise and gain a very good stamina and energy. I will never hold back and would give the good fact that you always wanted. Kinagat ko na rin yung labi ko at saka maloko siyang tinitigan. I really love how you play with your words and make it sound so dirty. It makes my tingles. I said, very straightforward but immediately shrugged when he lifted my butt and made me straddle him. Agad kong naramdaman ang napakasarap niyang yakap. Ang talong ay buhay na buhay muli. Natutulog ba ito? It's always awake whenever I see you. It gets harder when you are near and hurts more when he wanted to get touched by you. I cannot breathe when he has been in your mouth and you would play it with your magical tongue and lips, and
Dinilaan niya yung leeg ko at saka pinisil ang aking magkabilang pang upo. Would never come down even if he entered your suite and planted all my seed inside you. He would want more and would never get satisfied. Kumikibot-kibot na yon. I really love when he is like this, and I am the reason why he turned from being a silent man to this bold husband. Damn it. It added to my excitement of what will happen to us in the future. In my own perspective, making love would fuel up the band of husband and wife. Trust and faith with each other are important, but if it would be spiced up with sexual bond, well, all I can say is that you cannot wish for more. You would love your partner and would always be excited. Kahit dati pa lang na hindi pa kami kasal, nakakapalagay na ang loob namin sa isa't isa. Ngayon pa kaya na may basbas na at nakapangako na kami sa isa't isa. Ang ginawa niyang iyon ay agad na nagpaningas sa aming pagnanasa sa isa't isa at nauwi na naman sa isang mainit na tagpo. Kinaumagahan, pasalamat ako. Kahit nahayok ako at palaging tumitibok, kapag nariyan siya, kailangan ko din magpahinga at huminga sa sariwang hangin. We sailed a boat, went to another island, catch fishes and had a bonfire. Sa kasunod na araw may pinuntahan kaming kuweba at kahit takot ako sa itim na ibon, hindi ako nagpatalo. Bahala na kung anong tawag doon. Ne-enjoy ko pa rin ang ganda ng mga bato sa loob. Sobrang ganda at nakaka-amaze ang stalagmites and stalactites. I haven't heard and saw something like this before and it really made me in awe. Pagkatapos ay naglaro kami ng volleyball ng asawa ko sa napakapinong buhangin sa tabi ng dagat. We took our lunch in the Bodal Fight that the resort has. We met many people. At nang malaman ng manager na bagong kasal kami, ay kinantahan at sinayawan kami ng staffs. They even gave us gift. Nakakataba ng puso kung paano mag-welcome at mag-celebrate ang mga Pilipino. Of course, that night, nakatulog agad kami dahil sa pagod. Maaga na naman niya akong ginising at naging mainit na naman ang umaga namin. At bandang hapon nang maligo kami sa dagat. Our stay there is so satisfying. At ngayon, pauwi na kami at nagpapahinga ang kanang kamay ni Hero sa aking hita habang nagmamaneho. Wala roon ang atensyon ko at nagtataka sa daan na tinatahak namin. This is not the way to our condo. Or are we going, hon? He just smiled at me and continued driving. Diba? Dapat doon kami uuwi dahil wala pa naman kaming... oh no, don't tell me we are going to our new house. O baka assuming lamang ako. Siguro may bibilhin pa ang asawa ko. Oo nga naman, nagfi-feelingerang Diyosa na naman ako. My heart beats with excitement. Mas lalo pang lumala nang sabihin niya na kailangan ko ng blindfold. Are you going to surprise me again? May part 2 ba ang honeymoon natin, hon? Pagkukunwari ko kahit na malakas ang kutob ko na nasa bagong bahay na kami. Kahit may pakiramdam na ako na iyon yon, hindi ko pa rin napigilan na bumilis ang tibok ng puso at ma-excite. Does he really bought a house for us? I know, you would want to plan out everything with both our consents, but, honey, welcome to our new home. Unti-unti niyang tinanggal ang blindfold at na makapag-adjust ang mga mata ko, ay agad na nagtubig ang mga ito at napatabon ako sa aking bibig. Oh my God! In front of us is my dream house. This is exactly what I have shown him before. There's this time after we had sex, I showed him that this is the house that I wanted to live when we got married, and here we are now. Hero, iikot sana ako para mayakap siya, nang siya na ang yumakap sa akin mula sa likuran. At saka pinagpahinga ang baba sa aking balikat. He kissed my cheeks as he laughed cutely. Welcome to our new home. Dito tayo bubuo ng mga bagong alaala bilang mag-asawa. Dito tayo gagawa ng maraming anak. Kahit ilan pa ang gusto mo, dito rin tayo mag-aaway. Hindi dahil sa pera, babae o lalaki, kundi dahil malilate ka sa trabaho dahil pupuyatin kita talaga. Dito tayo matututo at papaliguan ang ating mga sarili sa tulong ng isa't isa. At dito rin, nilibutin natin ang bawat sulok ng bahay at gagawa ng mga alaalang kailanman ay hindi natin malilimutan. Gusto ko sanang matouch pero dahil sa mga kalokohan niyang sinasabi, na alam kong totoo naman, natawa na lamang ako habang pinupunasan ang aking mga luha. I love you, Hero. Saad ko habang iniikot ang paningin sa aming bagong bahay. I love you, Venice. Na makamove on na. Sa gulat ay hinila niya ako papasok ng bahay. Really, hon? Hindi makapaniwalang tanong ko nang makita ko ang loob ng bahay at maging ang mga disenyo ay ang aking mga gusto. Hindi siya pang babae.
Classical ang dating at pangpamilyang Pilipino talaga ang disenyo. Buhay na buhay at napakalamig sa mga mata. Meron na rin kami agad na malaking picture na nakadikit sa dingding sa living area. Kompleto na ang lahat ng mga gamit maging sa kusina. 5 ang kwarto, lahat ay nasa second floor. At sa baba ay naroon ang gym, study and office room, playroom ng mga magiging anak namin, minibar at movie room. Lahat ay may mga gamit na dahil maging iyon ay nabanggit ko na sa kanya. Sa rooftop, naroon ang swimming pool na pangarap ko. Nakakatuwa, natanda niya pa lahat ng detalye na sinabi ko sa kanya. He brought me to all the rooms and they all have the design and furnitures that I wanted. Kinikilig ako sa aking asawa. Tandang-tanda niya pa yung lahat. At nang dalhin niya ako sa master's bedroom. Naiyak na ako dahil naroon ang aming importanteng gamit at may mga bago na ring mga gamit para sa akin, sa aming dalawa. Sobrang laki ng picture naming dalawa na magkalapat ang aming mga labi. Ito ay yung kuha sa kasal namin nang halikan niya ako matapos sabihin ni Father na you may now kiss the bride. Grabe, ganito pala kapag nag-aasawa na. Napakabigat sa puso ng dalang kasiyahan, kaya ang tanging nagawa ko na lamang ay umiyak at magpasalamat sa kanya. Hinila niya ako at saka siya naupo sa higaan habang ako ay nakatayo, iniipit ng kanyang mga hita. I love you, honey. Sinuklay ko yung buhok niya at saka hinalikan siya ng mabilis sa labi. Hindi ko mapigilang maiyak. Lalo na nang kunin niya ang kamay ko na may singsing at saka iyon hinalikan. God, what did I do to deserve someone like him? Instead of crying, tingin ko oras na para binyagan ang ating bagong bahay. Biglang umurong ang aking mga luha at ang aking uhog. Nanlalaki ang aking mga mata nang bitawan niya ako at saka itinukod ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Tila inaakit ako. Minamasahin niya ang umbok na nasa kanyang pagitan. Now, would you want to free this angry creature? Agad na tumibok at saka inalis ang pagkakapusod ng aking buhok. I made it bounce that would make me look seductive. I removed my shoes and slowly hold his hand that continuously massaged his boner outside his pants. Matinding bakbakan na naman to. Mom, just visit us after a week. No, of course not, Mom. It's just that I still want to spend more time with my wife. Anong oras na ba? At parang ang ingay-ingay ng asawa ko, kahit napabulong lang ang kanyang salita. Dahil sa lapit ay rinig na rinig ko. You want? Isasama mo si Honey? Good morning. Nakahiga ako sa kanyang braso. Kaya nang mamulat ako at gumalaw ay agad siyang napaharap sa akin. Agad akong napangiti ng patakani ako ng halik sa labi. At saka sinabi sa mami niya na mamaya na lang. Pwede mo naman siyang kausapin. Nangungulit lang yon dahil uuwi sila ngayon. Napahaba ang bakasyon sa Spain. Natatawa na yan saad at saka sinuklay ang aking buhok gamit ang daliri niya. Sino isasama niya? Umiwas siya ng tingin at saka bumangon sa kama. I have ordered food for us. Paparating na yon. Sorry, hindi na tayo nakakain kagabi at hindi na rin ako nakapagluto. Ngayon dahil mas gusto na lamang kitang yakapin at titigan. Napangisin naman ako at saka pinisil ang nipples niya. Wala siyang suot na damit. Masama niya akong tiningnan. Bahagyang napalayo dahil siguro nasaktan din pero wala akong pakialam at tinawanan lamang siya. I can now see my future with you. Medyo pinalungkot ko ang aking tono. Pinakita na dismayado ako sa kanya. Is that a good future, honey? Dumagan ako sa kanya at saka pinitsila magkabila niyang pisngi. Nakikita ko nang palagi akong malilipasan ng gutom. Hindi mo ako pinapakain sa tamang oras. Napasimangot siya at saka napakunot ang noo. Honey, what? Natawa kong tanong at dinilaan yung baba niya. Hindi kita gugutumin. Hindi nga, pero dahil sa walang sawa mong pag-angkin sa akin, hindi na tayo makakain. Dahil nakatulog na pagkatapos. Busog naman kasi tayo sa biyahe kaya may laman pa rin naman ang mga tiyan natin. Napairap ako sa kanyang katwiran. Halika na nga. Ang dami mong alam. Hindi ako nagrereklamo at niloloko ko lamang siya. Ako pa ba? Papakipot at kunwaring ayos sa aming ginagawa. Ang sarap-sarap nga eh. Daig ko pang palaging nasa alapaap. Bumangon na kami at saka naligo ng sabay. Siyempre dahil nahawa na ang asawa ko sa kahilingan ko. Nabinyagan na rin naman ang bathtub, lavatory at shower area. Para kami mga hayok lagi at hindi na mapigil ang mga pagnanasa sa isa't isa. Matapos ay tatawa kaming bumaba dahil saktong tapos namin ay saktong doorbell ng delivery. Should we stop and shop later? Ninuya ko muna yung sinubo niyang pagkain sa akin at saka sumagot. Ano bang bibilhin natin?
Pinunasan niya ang gilid ng labi ko at saka sinipsip niya ng daliring ginagamit. Baka may gusto kang idagdag at ipamili sa mga gamit. Napaisip ako. Alcy, pahinga muna tayo ngayong araw please. No sex for today. Nakita ko ang pagkagulat at pagkalungkot sa mukha niya pero agad siyang ngumiti at tumango sa akin. I would be sad but okay, if that's what my honey wants, we'll do that. I know how to take good care of my wife. Sumama ang timpla ng mukha ko at saka uminom ng float. Parang ibang naisip ko sa ibig niyan sabihin. Basta kapag si Hero, hindi na wholesome ang mga lumalabas sa bibig. Kadalasan ay may ibang ibig sabihin at puro kalokohan na. Sa bagay, kanino pa ba niya makukuha kung hindi sa akin? Ano kayang sasabihin ng mga kaibigan niya sa kanila? Siya ang sa tingin ko na tahimik pero wild at gigil sa kama. Si Miggy kasi matik na malibog ang isang yon at pinangangalandakan pa. Si Johnny sweet iyon at gentleman. Si Dion ako, iyon ang malala. Bulgar na bulgar ang pagiging malibog at babaero ng isang yon. Pero ngayon na nakahanap na siya ng katapat niya, hindi na. Asawa na lang niya ina-apply ang mga katangian niyang iyon. While Lord and Kian, I think they are both serious in life, but based from their girls, they are also wild, but from all the boys, Hero is the most innocent outside. Siyempre, siya ang bunso, pero siya pa yata ang pinakamalakas kumayod sa kama at may malaking, alam nyo na, but Dion is still the most handsome of them all. Natawa ko sa aking naisip. Pati iyon naiisip ko na. Hindi ko na alam ang takbo ng aking isip talaga kung saan-saan na naaabot. We are now in our car. Hero is the one driving. Pupunta kami ngayon sa mall at magtitingin ng mga damit dahil hindi ako makapag-decide na kung sino o ano ang gusto ko. At doon na lamang mamimili kapag may magustuhan ako. Nang makapasok kami sa mall ay nagtinginan sa amin ng mga tao. Have you heard? Kinasal na raw ang CEO ng Mercado Excellence at ang kilalang portrayer nila sa totoong buhay. Girl, the living Wanda. Magpa-picture tayo. My God bro, si Venice. Nagulat ako dahil sa mga narinig namin bulungan. I know Mercado Excellence is famous especially their online and mobile games. Hindi ako masyadong nagagawi sa mga pampublikong lugar, pero sa mga napupuntahan ko, marami nagpapapicture sa akin. But that popularity, I never brag about it. I just want to stay like a normal individual, receiving the normal attention from other people. Humigpit ang hawak ni Hero sa bewang ko at saka inilapit ang labi sa aking tenga. Should we just go home and shop online? I hate crowds. Napangiti naman ako at saka niyakap ang aking kamay sa bewang niya. Bakit parang kinakabahan siya? Pagbigyan na natin, ngayon lang naman po. Pasasalamat na rin sa suporta nila sa atin at sa company. But honey, no, Hero. Umiling-iling pa ako sa kanya at saka inilibot ang paningin sa paligid. Na-overwhelm ako sa mga tingin nilang umaasa, sa mga ngiti nilang tuwang-tuwa sa pagkakakita sa amin at ang mga kislap sa kanilang mga mata. Mga nakalabas ang kanilang mga cellphones at may ibang kumukuha na ng litrato sa amin. Feeling celebrity ako. Ang hirap maging Diyosa. Just kidding. I laughed in my head and relaxed. Kinakabahan din ako sa kanila dahil first time ko na maka-encounter ng napakaraming tao na kilala kami. Karamihan ay mga kabataan. Well, sila ang attached ngayon sa gadgets kaya hindi imposible na kilalang-kilala nga nila ang Mercado Excellence. Pero mayroon din naman kasing idara namin at may matatanda na rin. I hate crowd. Mag-aalboroto pa sana ang asawa ko nang may isang batang lalaking lumapit sa amin at nagpa-picture. Napilitan man ang asawa ko ay pinagbigyan na rin siya. Sumunod na rin ang iba, pero nawala ang ngiti ko nang nag-aagawan na at nagtutulakan na sila. Nagulat ako na may mga naka-uniforming lalaki. 6 sila at hindi ko alam kung may iba pa silang kasama. Pumipigil sa mga lumalapit sa amin at saka tinabunan kami para hindi dagsain ang mga tao. Honey, tanong ko sa asawa ko na nakakunot ang noo. Tila nahihirapang huminga at saka siya tumango sa akin. Sigurado na ako na mga tauhan nila ito. Bakit kaya hindi ko napansin na may mga nagbabantay pala sa amin? Secret bodyguard ganon? May ganon ba? I have a trauma from aggressive crowds, honey. Let's go now, please. Napalunok ako at biglang kinabahan ang namumutla na siya. May 2 pang tao na umakay sa amin at inilayo kami sa mga tao. Tinulungan na rin ng mga security guards at saka kami tuluyang nakasakay sa aming sasakyan. Hero, I'm sorry. Naiiyak kong saad at saka hinawakan ng pisngi niya. Inabot ko yung tumbler at pinainom siya. Sumandal siya sa upuan ng sasakyan at saka huminga ng malalim. Narito kami sa likod dahil nasa harapan naman ang 2 bodyguard na umalalay sa amin palabas. Umaandar ang sasakyan dahil may sumunod pa rin sa amin at kumukuha ng litrato. Nakapikit siya at nakasandal ang ulo sa upuan.
Tahimik pa rin ang dalawa namin kasama sa harapan. Nanginginig ang kamay kong iniabot ang kamay niyang nasa hita niya at saka iyon pinisil. Sorry na po, hindi ko naman alam. Agad na tumulo ang luha ko nang hindi pa rin siya sumasagot at saka nakapikit lamang. Ang lamig-lamig na kamay niya. Kinuha kong isa pa niyang kamay at hinawakan. Sir, dalhin na po ba namin kayo sa doktor ng asawa ko? Hindi ko mapigilang mapahikbi dahil hindi niya ako pinapansin o hinahawakan pabalik ang aking kamay. Galit ba siya? Hindi ko naman alam at saka kung alam ko, hindi ko naman siya ipapahamak. Nakatawag na ang chief namin sa aming personal doctor. Ma'am, pupunta na po yun sa bahay niyo. Huwag po kayong mag-alala sa kanya. Magiging maayos din po si sir. Pinunasan ko ang mga luha kong tuloy-tuloy sa pagtulo habang nakatitig sa asawa ko. Bumabalik na ang kulay niya sa kanyang mukha. Hindi pa rin ako nakaka-move on kahit na nakalayo na kami. Ang takot sa mukha niya ay nakaukit sa utak ko. Ngayon ko lamang siya nakitang ganoon. Kasalanan ko kasi to. Ayaw niya talaga pero namilit ako at sabi ko na gusto ko makapasok muli. It's been so long since I went there. Dahil mahal niya ako, pumayag siya na telling me na hindi pala siya pwede sa ganon. Marami pa pala akong kailangang malaman sa asawa ko. This incident just taught me na bilang may asawa, hindi palaging ako na lamang masusunod without considering his feelings or his situation. I need to be selfless. I still need to know my husband more and discover all things I did not know. Kailangan ko ring makinig at hindi yung ako lamang ang may salita at palaging masusunod. Hindi ganon. Kailangan ko makiramdam na hindi lahat ng gusto ko pwedeng gawin. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa kamay ko. Agad ako napalingon sa kanya at nanlaki ang mata. Hey, mahina niyang saad. Binigyan ng maliit ng ngiti. Bigla ko siyang niyakap at humagulhol. I'm sorry honey, I didn't know. Kung alam ko lang sana, di sana. Hindi ko ma-imagine na mawawalan siya ng malay dahil sa kagagahan ko. Hindi ko alam na mapapasama pa siya dahil sa akin. I shouldn't have let them took pictures with us. Hindi ko alam. Saad ko. Humihikbi habang nakayakap sa dibdib niya. Bumawi ka na lang sa akin. Bulong niya at niyakap ako pabalik. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso niya at ang malalim niyang hininga. Hinarap ko siya at maayos na ang kanyang mukha at nakangisi na sa akin. Napahinga ko ng maluwag. Paano ako makababawi? Sorry, honey. Pinatakan ko ng mabilis na halik ang kanyang labi. He licked his lips and bite it. Alam mo na kung ano ang gusto ko. Nandiyan na naman siya sa mapupungay niyang mga mata. Yumakap na lamang ako muli sa kanya dahil hindi pa rin ako tuloy na nakaka-move on at ang kaba ay nasa dibdib ko pa rin hanggang ngayon. Ngayon nga nakasal na at masaya na sila nagsasama. Ano pa nga ba ang mga kapanapanabik na tagpo na maaaring maganap sa pagitan ng mag-asawang ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.